Sa lumiliit na espasyo sa pagitan ng mga tao at unggoy, hindi maiwasan na mauwi ito sa agawan ng teritoryo. Sino nga ba sa kanila ang mas may karapatan sa lugar na pareho nilang tahanan? Ang mga unggoy sa Banton, Romblon, kanya-kanyang diskarte sa paghahanap ng pagkain. Bawat galaw, maingat. Lalo na't maraming mata ang nakaabang sa kanila. At inaasam na mahuli ang mga unggoy sa patibong. Taong 2018 nang nagpatupad ang municipal ordinance na gawing legal ang pagtatrap sa mga unggoy roon. Lalo na't perwisyo umano ang dulot nito sa kanilang mga pananim. Sa reward system na ipinatupad, bawat buntot ng unggoy may katumbas na 150 pesos. Noong 2022, amin itong naidokumento. Naabutan namin na nakasabit ang mga naipong buntot at ilang patay na unggoy. Matapos maipalabas sa aming programang istorya, agad inihinto ang implementasyon ng ordinansa. Pinatigil lamang po namin yung implementasyon because mayroong mga question nga regarding sa pagpa-implement doon at sinasabi na mayroong mga violation na nagagawa as to the provisions of Animal Welfare Act. Nakipag-coordinate kami sa mga national agencies na pwede tumulong sa amin. Patuloy pa rin nilang pinag-aaralan ang susunod na hakbang para mahinto ang pamemeste ng mga unggoy roon. Ganito rin ang problema ang kinakaharap ngayon sa Basilan. Tuwing mababa ang tubig o low tide, may grupo raw na nagsasanay puwersa at handang sumalakay. Sa tulong ng mga inilagay naming camera trap, nakuna nito ang isang unggoy na tila may pinaghahandaan. Nag-unat-unat pa ito ng katawan. Nag-aantay lang pala ito ng pagkakataon para pasukin ang isang bahay. Pero hindi siya nag-iisa. Ang kanilang leader na si Barautan ang nagsisilbing lookout ng grupo. Ang iba nilang kasamahan, nagbabalanse pa sa sampayan. Makapasok lang sa kabahayan. So itong mga ito, sinisira nila. Kaya nyo nilagyan ito? Oo. Kasi kung wala dyan, hindi kayo makalabas, sir, o makapunta sa eskwela ng mga anak ko. Dito na lang ako ganun sa bahay. Binabantayan mo na lang. Ang nakuhang pagkain, pinangutang pa raw ni Rasmina sa tindahan. Hindi naman daw nila ito maaaring patayin alinsunod sa kanilang relihiyong Islam. So anong napagdesisyonan ng mga tao dito? Wala din, sir. Kasi natatakot din kami kasi mga isang araw kung mapapalo namin, yun, magiging masakit po kami, sir. Kaya ang mga apektadong residente humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan. Wala naman kaming alternative, ma'am, kasi sa sa religion ng Islam, hindi rin siya pwedeng kainin. O kaya, yun ang solution nila na kung pwede sana, i-collect na lang kung maaprubahan. Ang mga unggoy, para rin daw tao. Naghahanap ng makakain para mabuhay ayon kay Doc Aloy Duya, isang mammalogist. Kaya sila nagiging frequent sa mga ganung areas kasi easy source of food. Hindi na sila maghirap maghanap. So alam na nila na ay dito may source of food. And that's very high risk for health kasi nag-i-increase yung interaction between wildlife and humans. And monkeys are mammals, humans are mammals. So the transmission
of diseases, mas ano siya, very high ang potential ng spillover ng potential virus. Pero hindi naman daw kailangan na humantong sa sakitan para matigil ang pamimeste nito. Sa makilala North Cotabato, payapang namumuhay ang mga tao at unggoy. May 4 na grupo ng unggoy na nakatira sa lugar. Ang pinakadominanting grupo tinatawag na Democracy Troop. Makikita silang naghahabulan, nag-aaway, nagpapadede. Ang ganitong eksena, normal na raw sa mga residente. So yun na, tapos yung mga bintana nila dito, may mga wires na ganyan kasi pwedeng makuha yung mga pagkain. Sa dami ng unggoy sa daan, motorista na ang nag-a-adjust para hindi ito masagasaan. Ito rin ang napiling lugar ng biologist na si Leaf para higit na mapag-aralan ang ugali ng mga unggoy. Isa sa major observation ay mas nagfo-forage o nagmo-move itong mga unggoy dito sa forest at yung kanilang range ay mas malaki compared sa mga unggoy na makikita natin sa community. At ang nakita namin implication nun, parang mas naprapractice pa ng mga unggoy dito sa forest yung kanilang ecological role such as pagiging seed disperser. Itong mga unggoy ay palagi namin misunderstood ng mga tao as pest. I think pinaka-important nila is they are seed dispersers sa forest. And they do it for free. Yes. Tanggap din ng community na yung mga monkeys ay naandyan. However, kailangan pa rin may safe distance. Kailangan pa rin, kumbaga may boundaries pa rin na kailangan i-establish. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.